Tapos na ang era ng kalokohan. Pinakamalaking issue na nagpapakulo sa dugo ng mga fans ang di mo pambababae or pagtataksil ni Gaybin. Naman sa mga nagtatanong kung totoo man o prank lang ito na ang walang katotohanang, walang plot twist. Break up ni Sir Gaybin at ni Ma'am Elma. Abay, tuluyan na nga bang winakasan? Or it's isa lamang itong prank, no? Ang pinakamalalakang heartbreaks ng taon. So, yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So ito na nga po ang chika. Bakit nga ba sabog ang social media at sino ang mga sangkot? Kung galing ka sa mahabang social media detox o ngayon mo lang nabuksan ang TikTok at Facebook mo, maupo ka muna dahil ang ibabalita ko sa iyo ay hindi lang basta ordinaryong chismis. Ito ay literal na national heartbreak era para sa milyong-milyong Davercads at supporters ng Team Kapinpin. Ang tanong ng bayan na nagpapatrending sa lahat ng platform, totoo bang hiwalay na si Sir Gaybin or Gaybin Kapinpin at si Ma'am Elma or Elma Asagra o dambuhalong prank na naman ito para sa views? Ang maikling sagot ng reality check, punasan mo muna yung luha mo o itigil mo muna yung pagiging delulo mo dahil hindi ito prank. Tapos na ang era ng kalokohan. Noong June 23, 2026, official nang kinumpirma ni na Sir Gaybin at Ma'am Elma sa pamamagitan ng magkahiwalay ngunit emosyonal na mga Facebook posts na tuluyan ng nagtapos ang kanilang 7 taong relasyon. Para sa isang henerasyon na sinubaybayan sila mula noong nagsisimula pa lang sila mag-vlog, gumawa ng mga nakatatawang pranks at magtayo ng mga pangarap bilang mga lisensyadong guro, ang balitang ito ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang internet. So ano nga bang naging timeline ng kaguluhan at paano nga ba nagsimula ang breakup era? Hindi naman biglang sumabog ang balitang ito nang walang pinanggagalingan. Kung isa kang batikang marites na nag-aaral ng vlogger lore, alam mong may mga senyales o red flags na naunang lumutang nitong mga nakaraang linggo. So narito yung mga chronological na takbo ng mga pangyayari na nagdala sa kanila sa dulo ng kanilang biyahe. Noong June 2, 2026, inanunsyo ni Elma na hospitalize si Gaybin dahil sa matinding stress at anxiety. So pansamantala siyang nag-step away sa vlogging. In the middle of June 2026, kumalat ang mga stolen pictures ni Gaybin kasamang isang babaeng nangangalaga na nagngangalang Ira habang naglalakbay, umugong ang cheating rumors. At noong June 23, 2026, binasag nina Elma at Gaybin ang katahimikan. Opisyal na ang kumpirmasyon na hiwalayan sa Facebook at pagtanggi sa third-party issue. Diyan mo makikita na bago pa man nalaman ng publiko ang katotohanan, ay matagal na nilang kinaharap ang mabigat na problema sa likod ng mga masasayang contents na pinapanood natin araw-araw. So, ang opisyal na pahayag ni Ma'am Elma, sabi niya, what we had was real, hindi para sa views. Isa sa pinakamasakit basahin na yung post ni Ma'am Elma dahil sa tagal nilang magkasama, marami sa mga kritiko ang madalas mag-comment sa Reddit at TikTok na baka raw for the content lang naman ang relasyon nila o kaya naman materialistic ang atake. So dahil sa mga mamahaling regalo, pero sa kanyang statement, binigyan nito ng matinding tuldok. Sabi niya, "Hi everyone, I know a lot of you have been asking about Gaybin and me at ang daming speculation. We really tried our best to work with things out. Yes, nakita ninyo kaming masaya on cam, pero sa likod ng camera, we also have our own problem and struggles na kami lang ang nakakaalam. Nilaban po namin hanggang sa huli," sabi ni Elma. Sa pagtatama sa third party ay kay Ira, nilinaw ni Elma ang pinakamalaking issue na nagpapakulo sa dugo ng mga fans ang di mo pambababae or pagtataksil ni Gaybin. Direktang sinabi ni Elma na alam niya ang tungkol sa mga kumakalat na larawan ni Gaybin kasama ang isang babaeng nagngangalang Ira. At ayon kay Elma, magkaibigan lang ang dalawa at nabigyan lang ng mali siya ng mga netizen ang mga pictures base sa kung ano lang ang nakita sa internet. Lahat daw ng yon bago pa mangyari ay pinaalam ni Gaybin sa kanya. Kaya pakiusap niya huwag magpakalat ng fake news
news ng walang sapat na kumpirmasyon. Ang masakit na katotohanan ng pag-ibig, inamin ni Elma na sadyang dumating lang sila sa punto na nawala na ang tinatawag na mutual feeling. Sa love, kailangan parehas kayong nagmamahal. Dagdag niya, isang napakasakit na realisasyon para sa dalawang taong 7 taon na magka-holding hands sa harap ng likod ng kamera. So, para naman sa sagot ni Gavin, so suportahan at papalakpakan kita kahit nasa malayo ako. Para sa kanyang bahagi, hindi rin napigilan ni Gavin ang naging emosyonal kung kilala natin si Sir Gavin bilang laging masayahin, hyper at walang pakialam sa mundo. Sa kanyang breakup post ay makikita mong isang lalaking durog na durog ngunit pinipiling maging matatag para sa kapayapaan ng kanilang mga buhay. Inamin ni Gavin na matagal na nilang sinubukang isalba ang relasyon sa pribadong paraan dahil ayaw nilang mag-alala ang kanilang mga supporters. Ngunit sadyang umabot na sila sa dulo ng kanilang masayang pagsasama. Ang paumanhin sa mga magulang ni Elma ay isang napaka-gentleman at tradisyonal na galaw na ginawa ni Gavin nang humingi siya ng tawad sa mga magulang ni Elma sa harap ng publiko. Sabi niya, "Oops, ad break muna. 8 a.m. ang pasok tapos 3 a.m. ka na nakatulog kakagrind. Alam niyo yung feeling na tipong lumabas na yung kaluluwa mo sa katawan mo dahil sa dami ng kailangang tapusin. Mga mima, ang mood natin for today's video ay very much zombie. As pagod as person. Feeling ko hindi ko na talaga kaya. Pero wait lang, hindi tayo pwedeng sumuko sa life. We have dreams to chase, TikTok trends to do, at cravings to satisfy. Hindi pwedeng laging lutang. Kaya bago pa ako tuluyang kainin ng antok, kailangan na nating ilabas ang ultimate lifesaver. So, the one and only Nescafe Original. Walang etchos, ito talagang OG pampagising ng bayan. Yung tipong kahit gaano ka-stress sa deadline, hindi ka na niya iiwan sa ere. Let's romanticize making coffee for a bit, besties. Pakinggan nyo naman yung ASMR na yan. Pagkabukas mo pa lang ng sachet, amoy na amoy mo na agad yung classic roasted coffee aroma. Amoy pa lang, alam mo nang kaya mong harapin lahat ng red flags. Today, yung tapang niya mas matapang pa sa mga desisyon ko sa buhay lately. So, one sip and boom, the serve. Nakabalik na ang kaluluwa ko sa katawan ko. Literally, ganito yung kape na hinahanap-hanap ko. Sakto yung tapang at sarap para i-kickstart yung utak ko. Good morning talaga sa neurons ko na biglang nagising. From 0 energy to 100 real quick. No more lutang moments, no more excuses, at ready na tayo mag-slay at mag-hustle for today. Kung kailangan nyo rin ng flat armor para sa araw na yon, alam nyo na ang sagot. Kaya kung gusto nyo na ng legit energy boost na swak sa budget natin, mag-Nescafe Original na rin kayo. Bangon na at magkape, mga mima! Let's get back to the video. Tito at tita, patawarin niyo po kami dahil sa dulo na po kami na masaya naming pagsasama. Masakit man po sa amin gawin ito, pero ito na po ang nakita naming solusyon. Andito lang po ako lagi, mananatili niyo po akong pamilya. May kasama pa itong pangako na hindi sila magkasama, mananatili siyang tagahanga ni Elma mula sa malayo. Susuportahan at papalakpakan kita kahit nasa malayo ako. At gaya ng sinabi mo, ako din, you will always have a space in my heart. It's giving, maybe this time era, at latagang nakakadurog ng puso para sa mga nakakasubaybay sa kanila. Bakit akala na marami, prank lang daw ang lahat? No, ito kasing tinatawag na the influencer's clout dilemma. Hindi natin masisisi ang mga netizen kung bakit noong unay ayaw nilang maniwala at pilit na sinasabing prank lang yan o abangan ang susunod na kabanata. Kasala na ba? Bakit nga ba naging skeptical o mapagduda ang publiko? Ang prank culture kasi sa Philippine vlogging sa mundo ng local YouTube at Facebook ecosystem, ang breakup prank ay isa sa pinakagasgas at pinakagamit na content para humakot ng million views. Maraming sikat na influencer couples ang gumawa na nito noon, kunwari mag-aaway, mag-iiyakan, magpo-post ng malulungkot na quotes, pero sa huli ay may ibibenta lang palang produkto o kaya may mag-a-anunsyo ng bagong bahay. Dahil dito, nagkakaroon ng trust issue mga manonood. Tinatawag na music video na pasan. Bago ang opisyal na pag-amin, naglabas ng content at music video na pinamagatang pasan ang kanilang grupo. So dahil dito, inaakala ng marami na ang mga parinig at
malulungkot na post sina Sir Gavin at Ma'am Elma ay bahagi lamang ng marketing strategy or promotion para sa nasabing kanta. Ngunit gaya ng nilinaw ni Elma, ang kantang yon ay salamin pala ng totoong bigat ng kanilang dinadala at hindi lang pilit na gimmick para lang sa algorithm, para sa engagement or para sa views. Ang Gen Z perspective, real talk sa relasyon for the views. Sa ating henerasyon, napakataas ng pagpapahalaga natin sa mga mental health at authenticity. At ang hiwalayang Sir Gavin at Ma'am Elma ay nag-iwan ng mahalagang aral kung paano ba gumagana ang pag-ibig sa ilalim ng lens ng social media. Yung pressure ng public relationship, imagine mo na lahat na bawat date nyo, bawat away nyo, at bawat milestone nyo ay kailangang i-upload para mapakain ang inyong mga followers at sponsors. Ang relasyon ni na Elma at Gavin ay hindi lang pampersonal na naging negosyo at takbuhan ito ng saya ng milyong-milyong tao. Ang ganitong klaseng pressure ay pwedeng unti-unting lasunin ang isang relasyon kapag hindi na kayo nagkakaroon ng pribadong spasyo para mag-usap bilang totoong tao, hindi bilang karakter sa isang vlog. Ang tapang na bumitaw, kahit masakit ang desisyon nilang dalawa na huwag magpanggap sa harap ng kamera para lang mapanatili ang views at endorsement ay isang malaking queen at king behavior. Mas pinili nila yung kapayapaan ng kanilang utak at puso kesa sa pera na pwedeng ibigay ng huwad na pagpapanggap. Si Gavin na dumanas ng matinding anxiety at na ospital bago ang hiwalayan ay patunay na ang pagiging breadwinner at sikat na influencer ay may mabigat na kapalit na kalusugan at pag-iisip. Ang paghahambing ang estado ng kanilang pahayag para makita natin ang buong konteksto kung paano hinaharap ng dalawa ang masakit na yugtong ito. So narito yung pinakamaikling talaga namang kailangan nating alamin. So dito po, sinasabi dito, nagpapakita ito ng kanilang magkatugmang pananaw sa kabila ng pagtatapos ng kanilang kwento. So, ang elemento ng hiwalayan ng panig ni Ma'am Elma at panig ni Sir Gavin, ang naing dahilang nawala ang mutual feelings. Hindi na pwedeng pilitin kung hindi pareho ang pagmamahal. Umabot na sa dulo ang masayang pagsasama sa kabila ng mga pribadong pag-iisip na isalba. Issue ng third party or mariing itinanggi. Alam niya ang tungkol kay Ira at magkaibigan lang sila. Nalungkot sa mga maling kwentong nabuo mula sa mga kumalat na larawan sa internet. Mensahe sa isa't isa't nagpasalamat sa 7 taong paglago at laging may espasyo si Gavin sa kanyang puso at nangakong mananatiling pamilya. Mananatili silang pamilya at susuportahan si Elma kahit mula sa malayo. So ang final verdict, ang pagtatapos ng isang era, kaya naman sa mga nagtatanong kung totoo man o prank lang ito nang walang katotohanan, walang plot twist. So kayo po, anong yung saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.